Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe for you. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, we have donations, tithing, and charitable work. So actually ito, isa to sa mga life purpose ninyo. Yung tumulong, yung bukal sa puso, yung walang hinihinging kapalit, water signs. And alam nyo ba, na by doing these things is, nakakabayad kayo ng inyong karmic debt, and also, pwede rin po na ito is magbigay talaga sa inyo ng matinding balik. Ayan, kapag kayo ay tumutulong. Totoo yan. Kahit sabihin natin, kahit 5 pesos, basta bukal sa puso ninyo, or kahit 1 peso pa yan, basta bukal sa loob, mayroon pong gantimpala na babalik sa inyo. Kaya lang, syempre, mas maganda naman talaga. Dahil bukal ngayon sa loob, hindi kayo humihingi ng kapalit. And also, maaaring, di ba, kunwari, tumulong kayo monetary. Pero hindi naman monetary yung balik sa inyo. Ayan. So, it depends. So, tignan po natin. Pero ang pinaka-importante dyan is hindi kayo tumutulong dahil may na-expect kayo na kapalit. Tignan natin. Ayan. So, try nyo po itong i-work out, itong bagay na ito. Yan, kahit piso. Pero kasi ngayon, di ba, kahit piso talaga is mahalaga sa inyo. Pero yun, kung feeling mo na may extra ka and kaya mo namang makatulong, so, give some. Okay, share some of your food, of your money sa ibang tao. Minsan na yan, mas maganda kung random people yung mga tulungan mo. So, tignan natin kung ano pa po yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Energy. Okay, we have clock. Kuha tayo ng isa pa. Meron tayo ditong hammer. Okay. So, meron dito pwedeng nanliligaw sa'yo, or meron dito binibuild ninyo yung sarili ninyo, or nagmo-move forward for some of you naman po. Yun lang, wag nyo lang madaliin yung mga process ng life ninyo. Ayan. Yung progress nyo kasi medyo matagal talaga. Medyo mabagal. Hindi ko din alam kung ba't yan yung lagi nating nakikita. For you, water signs. Siguro madaming lessons na tinuturo sa inyo si universe para pag nandoon na kayo dun sa sweetness, no? Nandoon na kayo sa tagumpay ninyo, is hindi kayo basta-basta, hindi kayo basta-basta titiklop, ganyan. Yung alam mo, yung malakas na kayo, mind, body, and soul. Oo. Kaya ayan, meron dito na nagre-repeat talaga na cycle ng life ninyo. It's either pagdating ba yan sa finances ninyo, lagi ba pag dumating yung sweldo, ilang araw lang, ubos na, nangungutang na naman yung iba sa inyo. So, cycle ba yung nangyayari dito? Paano nyo ba mababreak yung cycle na yan? So, wag nyong sasabihin na I cannot break any of these cycles. Mali. Ang tanong nyo daw dapat sa sarili ninyo is paano ko mababreak yung cycle na to? Paano ko mababreak na every time nasasweldo ako, ilang araw lang is hindi ako mangungutang? Ayan, so gagana na dyan yung mga brain cells ninyo. Makapag-isip kayo ng maayos. Ayan po. Yun yung itanong ninyo sa sarili ninyo. Bakit ba paulit-ulit nangyayari to? Paano ko ba masosolve ito? So, tignan natin kung ano pa po yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa natin. Meron tayong angel of balance. Ayan. So, meron talaga kayong mga kailangang balansehin pagdating sa life. Ayan. And also, you should express your feelings kasi nabablock yung throat chakra nyo. We have the garden and the gate. So, need ninyo din na, sabihin natin, need ninyo na lumabas sa comfort zone ninyo. Ayun, isa pa yun. Kaya paulit-ulit yung nangyayari sa life ninyo kasi nandiyan lang kayo sa comfort zone ninyo.
Meron tayo ditong community. So, ayan po. May mga tao dito sa paligid mo na, eto actually parang may mga nag-aabang sa'yo dito. Community. Ayan. So, pwede naman na ito sa place ninyo. O baka hindi na healthy dyan. Toxic na yung environment. So, pwede naman na lumipat ka ng work, lumipat ka ng trabaho. Tignan natin. The garden and the gate. So, may naghihintay pa sa'yo na magandang future or magandang work. Need mo lang talaga dito is mag-step out sa comfort zone mo. Pero syempre, kapag gagawin mo po ito, dapat sigurado ka talaga. Hindi lang dahil napipilitan ka, hindi lang dahil binubuyo ka ng ibang tao. Hindi dapat ganun. Kailangan nandun yung willingness mo. Ayan. And maganda nga din is nandun din yung acceptance. Pero siguro sa umpisa, hindi yung mararamdaman mo talaga. Mafe-feel mo na pilit lang lahat ng mga kilos mo. Pero habang gagawin mo na yung isang bagay or habang ginagawa mo na yung isang bagay is malalaman mo or magugustuhan mo din siya. Ayan, parang ganito. Sa community, diba, meron kayong mga ginagawa. Sa umpisa, akala mo, wala naman pakinabang to, etc. Wala naman akong nakukuha dito, wala akong nabe-benefit. Pero, yan, makikita mo na mayroon naman pala. Kailangan lang minsan matuto tayong maghintay. Lalo na sa part ninyo, water signs, kasi yun nga, may mga paghihintay talaga kayo nagagawin dito pagdating sa buhay ninyo. Pero sana, diba, habang naghihintay tayo, kumikilos din talaga tayo. Tignan natin kung ano pa po yung mensahe for you pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, tignan natin. Meron tayo ditong Page of Cups. Ayan. So, merong mag-share ng knowledge sa iyo ngayong araw na ito or may mga tips siya pagdating sa work. Ayan. Or, meron din ako nakikita dito, curious kayo sa isang katrabaho ninyo ngayong araw. Tignan natin. Meron tayo ditong 7 of Wands. Ayan. Pagdating din ito sa inyong negosyo tuloy. Sa inyong work. Ayan po. So, nandito na ngumingiti ka pagdating sa trabaho. Pero, alam mo yung limits mo. Ayan. Pwedeng may mga tao kasi na may mga coworkers na nakikiusap dito or humihingi ng favor. Kaya lang kasi mukhang it's either ayaw mo nang pagbigyan yung favor nila kasi umaabuso or dahil hindi mo sila papagbibigyan dahil marami ka din ginagawa dito at the same time. And syempre, ayaw mo naman na nakatulong ka nga sa kanila pero na-compromise naman yung work mo. Hindi po yun pagiging selfish. Pero kailangan talaga na alam mo dito yung ginagawa mo at alam mo yung time mo o yung sked mo. Yan, kasi nga, yun. Natapos mo nga silang tulungan, nakatulong ka sa kanila, natapos nila yung work nila, pero ikaw dito, ikaw yung maghahabol. So, kailangan may limits din naman. Tignan natin yung pagtulong natin. Pagdating sa negosyo, we have, ayan po, 8 of Swords. So, medyo nahihirapan kayo dito. Dito talaga sa inyong negosyo. Hindi yung lumabas sa comfort zone ninyo. Ano pa ba yung kaya nyong i-offer sa market? Ayan po. Or sabihin natin hindi ganun kaganda yung kinikita ninyo dito sa inyong negosyo or dito sa inyong mga produkto. So, kayo ba yung tipo ng tao na paiba-iba ba kayo ng gusto? Ayan. O iba naman yung ibenta natin kasi hindi mabenta yung isang produkto na to. Okay lang din naman yon. Kaya lang kasi, pwedeng hindi nyo pa nararanasan or di nyo pa nakikita yung talagang potential nung isang produkto nyo na yon. Pero di kayo nag-i-stick kasi dun Kaya hindi nyo siya na-workout ng maayos. So, yun. Pwede naman na mag-stick din talaga kayo dito sa isang product or sa mga products nyo talaga, ganyan. Huwag kayo agad-agad mawawalan ng pag-asa. Kasi marireach nyo pa yung, yung potential niyan. Oo, yan marami pa kayong kikitain. Need nyo lang talagang pag-aralan or paano nyo ba i-market tong business or products po ninyo. Yun yung pag-aralan nyo. Oo, need nyo na mga new ways. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan, we have Knight of Wands. Ayan.
Tapos, meron tayo ditong 10 of Cups. So, mukhang may request yung family mo ngayong araw. Water signs at mukhang hindi mo sila matatanggihan. Oo, meron dito mukhang kakain kayo sa labas, ganyan. Or pwedeng may nag-request sa'yo ng masarap na ulam ngayong araw. So, kung kaya naman, kaya mapagbibigyan. Tignan natin pagdating sa love life, we have 10 of Swords. So, some of you naman, ito mukhang kakagaling nyo lang sa breakup. So, parang kahapon din yata. Sa inyo yata yun, if I'm not mistaken. Yung about sa betrayal. Ayan, yung iba po sa inyo. Hindi kayo happy kasi sa relationship. Oo. Yun yung lumalabas na energy dito. Tapos yung iba sa inyo, pwedeng separated, divorcee na kayo. Tignan po natin. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water sign. So, we have, I want you. Ayan. So, ba't parang may obsess sa'yo dito? Pero I'm not available. Ayun, siguro yun yung nafe-feel mo. You feel betrayed by this person. Kasi sinasabi niya na gusto ka niya. Pero, yun. Diba? Iba naman yung pinapakita niya. Wala siyang efforts dito. Siguro nakukulangan ka sa efforts nung tao na nagsasabi na gusto ka niya, na mahal ka niya. So, we have number 48, 30, and 7. Okay, meron ako nakikita. Binababa nyo pala yung standard ninyo for this person. Kasi, yun nga, umaasa kayo na magbabago pa siya, ganyan, or mag-e-effort siya. So, alam mo yun, hindi mo na siya hinahanapan ng 100%. Pwedeng 80% na lang. Pero kahit yung 80% na yun, hindi pa niya yan maibigay sa'yo. So, pag-isipan mong mabuti if you will spend the rest of your life with this person, if you spend, your moments dito sa person na ito. So, yan lang po. Ingat kayo always and more blessings to come.